Every time we come to church, importante kayo, every time you come to church, ang imuhang tutukan ang Ginoo. Not the people. You don't come here for the people. Wa ka nag-anig simbahan aron imuhang kanang sa pahimutan ng mga tao. Nag-anhi ka dinhi sa simbahan aron ato ang i-recognize, daygon, himayaon o gipataas ang Ginoo. Amen? Atong i-recognize no ang ato ang atong beloved honorable Konsehal Ronald Dimaya. Bago siya abot, nasa tubang palakpakan na to. Amen. Thank you so much, Konsehal, for coming and for attending our Thanksgiving. Praise the Lord. Amen. So, kanong buntang may ison, ako hangyo ng tanan sa pagtindog. Manindog tang tanan, unya, let's take our Bibles and let's open our Bible to the book of Psalms, chapter number 95. But before we read the scripture, mga igsoon, di karong adlaw, karong buntag, we will take up two offerings, no? We will take up two givings karong buntag because this is special. This is Thanksgiving. Ang first mahigalang atong buhaton unya after sa atong preaching kay magbuhat ta sa atong regular tithes and offerings. And then after that, na ako'y basahon nga passage sa scripture para ipakita nako sa inyo unsa ang ginabuhat sa mga katawan sa Dios sa unang mga panahon. Nga kini ding Thanksgiving gift nga ilang ihatag para sa Dios, gina-practice sa din sa unang mga panahon. So kung ilang gina-practice sa maygala, ato apong i-practice sa atong panahon karon, amen? Kay ang Dios wala gabag-o mga igsoon. Ganahan ang Dios tagaan nato og mga pasidungog og kanang gasa. Ngalan nga siya naga-bless sa tuwa, gusto pud ang Ginoo maygala nga tagaan nato siya sa ato ang token of appreciation. Kay di man gyud nato malimod ang mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Tanang nga mga butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, puros na siya mga maayo. Ikaw nakasaksi ka na. So walay rason nimo karong buntag nga dili nimo simbahon ang Dios. Psalms chapter number 95 mao ni ang tema sa atuang Thanksgiving karong tuiga. Mao na ni ato ika 15th no? 15th Thanksgiving sa atuang simbahan. And pasalamat ta sa Ginoo mga higala. As long as this church will exist, mag-celebrate gyud siya og Thanksgiving para sa Ginoo. Dili pwede nga tapuso nato ang tuig nga di ta magpasalamat sa Ginoo. Watay ayo ana. Sige lang ta dawat og panalangin pero di ta kay balo mudayeg sa Ginoo, di ta kay balo magpasalamat sa Ginoo, di ta kay balo mosimba sa Ginoo. Psalm chapter number 95, basahon nato ni in verse number 1. The Bible says, "O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. The sea is his, and he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Why? Verse 7, "For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if ye will hear his voice." Kabalo ba mo mahigala karong adlaw, karong orasa nakadungog mo sa iyang tingog. Kaya ang tingog sa Dios mao ang iyang pulong nga atong gibasa karon. Karon kung imong nadunggan ang iyang tingog, unsa man ang gusto sa Ginoo sa imuha, verse 8, "Harden not your heart." Ayaw pagahiya ang imong kasing-kasing. "As in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my work." Verse 10, 40 years long was I grieved with this generation, and said, "It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways.
unto whom I swear in my wrath, that they should not enter into my rest. Mag-aampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Kanimo langit ng Amahan, we come to you in the name of your Son to thank you and praise you. Lord, kani nga event, amua kining gihalad para sa imo in honor sa imuha Ginoo ug sa tanan nga imuhang gihatag o gibuhat sa among kinabuhi. Salamat Lord God for giving us the privilege to hear your word this morning. Salamat sa mga bisita, salamat sa mga katawhan nimo nga niya dinhi karon. Amahan, panalangini ang imong pulong. Nagaampo ko nga kining mensahe nga imong giandam para sa among tanan, mudulot kini sa amuang tagsa-tagsa nga kasing-kasing, ug kini magdala og kabag-uhan sa among kinabuhi. Kay nagtuo mi Amahan nga ang imong pulong gamhanan ug aduna kini gahom nga mubag-o sa amuang kinabuhi. I pray Lord that after this lahi gyud ang espiritu sa tanan nga naa dinhi karong buntag. And Lord, kung na may mga nagsimba dinhi karon nga dili pa luwas, I pray nga ilaha Ginoong makita ug masabtan ang imong gugma para sa ila. Nga nanakay gi-offer nga kaluwasan, nanakay gi-offer nga eternal life para sa ilaha. Tungod kay imo nang gihatag ang imuang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron mamatay sa ilang sala, malubong ug mabanhaw para sa ilang kaluwasan. Lord, nagahangyo ako kanimo karon, buhata ang butang nga dili mahimo sa tao Ginoo. Let your people witness, let our neighbors and even our visitors today will, Lord, witness, makasaksi sila sa imuhang gahom ug himaya. May your name be glorified today. Bless the preaching of your word. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod mga higala. Ang atong mensahe karong buntag is the purpose why we gather today. Ang katuyuan nganong nagtigom ta karon. And the purpose why we are here today, Maygala, is for us to give thanks to God. Amen. Why lahi nga tuyo nato nganong nata dinhi karon? Wala ta nag-ani diri sa simbahan aron kita mga igala magpasikat ta, aron mailhan ta sa mga uban nga mga tao. Wata nag-anhi diri sa simbahan mga igsoon aron makakita ta mga igsoon o kani mga amigo, although nga that is part of it. But the very purpose why we are here this morning is for us to lift up the name of Jesus Christ. For us to worship Him and to give Him thanks for everything that He did for us. Is God good in your life? Is God really great? Bantugan ba yun ang Diyos? Na-recall ba ninyo unsang yung gihimo may galasukar atong January? Karon December na. Naanata sa ika-12 nga bulan sa 2024. Na ba kay nakita? Ha? Na ba kay nakita sa diha sa Ginoo nga iyang gibuhat sa imong kinabuhi? Nakita ba niya ang imong grasya diha sa imong kinabuhi? Nakita ba nimo ang iyang kaluoy diha sa imong kinabuhi? Nakita ba nimo ang iyang mga panalangin nga gihatag para sa imong pamilya? Higala sultihan ta mo, di nato malimod ang kaayos sa Ginoo. Mao na kita karong buntag nagtigom dinhi sa katuyuan nga atoang simbahon ang Dios. Way laing mga butang simbahon nato kundili ang Dios lang. Diya sa imong kinabuhigson, imo ba yung ginasimba ang Ginoo? Diha sa imong kasing-kasing, lahi ning sa tuang lawas. Yes, nakita nato our body na dinhi karon sa balay tigumanan. But diha sa imong kasing-kasing, diha sa imong hunahuna, or let's say diha sa imong kalag mga igala, imuha bagyong gisimba ang Dios. You know, when you think of all the things that God has done to your life, kung imong i-consider ang iyang trabaho, ang iyang kaluoy, ang iyang grasya, ang iyang mga provision, when you consider all the victories and successes He gave you,
Kung inyong sabton pagayo nga nung gihatag sa Dios ang mga butang nga nadi na karon sa imong kinabuhi, makaako ka og sulti nga di nimo siya ngayon simbahon, daygon og pasalamatan, dili gyud mga higala. Amen. Ngano man, tanan nga nadiya karon sa imo, ang Dios ang naghatag ana. You have to recognize God in your life. Kay balo ba mo, daghan kaayog mga tao karon nga ilahang gikalimtan ang Ginoo. Maunay problema sa kadaghanan nga mga tao karon, ginakalimtan nilang Ginoo. Wa gyud nabutang sa ilang unahuna nga nakatrabaho sila karon, nga sila naay maayong panglawas, nga sila luwas sila gikan sa mga disgrasya ug sa mga dautan nga mga panghitabo. Nga sila naibalay nga gipuyan nga kung asa komportable sila, na sila mga igala baka kaon sila matagadlaw, nga sila nasila'y panginabuhi karon, nga sila nasila'y sakyanan o service nga magamit karon, nga na-promote sila sa trabaho, ning lago ang ilang negosyo, nakabayad sila sa ilang mga bayro nun, bisag sige sila sulting nga wa sila'y kwarta, pero makabayad gyapon kasi mo utang. Nga sila gitagag mga anak karon, nga sila mga igsoon natagbo ang ilang mga pangandoy, naminyo sila, nakalingkawas sila sa ilang mga problema, nakalahutay sila sa kinabuhi despite sa mga challenges and hardship, tungod kay nay Ginoo nga nagtabang sa ilaha. Amen. I believe kaning mga nagsimba dinhi karon, experience nimo ang usa sa mga gipangsulti nako karon. And I hope nakakadinhi karon sa imong kusa nga kasing-kasing muapil kog Thanksgiving feast dito sa North Davao Baptist Church, kay gusto nako daygon og pasalamatan ang Ginoo kay maayo kay siya sa akong kinabuhi. You know what? Maayo lang ang mga tao no, magpasalamat silang baba diya sa Ginoo, pero di sila maayo magsimba sa Dios. Tagaan silang maayong panglawas, salamat Lord. Ayon silang sakit, salamat Lord. Gitagaan silang trabaho, salamat Lord. Na-promote silang trabaho, salamat Lord. Ninglago ang ilang negosyo, salamat Lord. Na-safety sila sa ilang biyahe, salamat Lord. Pero nungka nga nagsimba sila sa Ginoo. Maayo ta magpasalamat, maayo ta sa atong baba, pero wa ta sa atong buhat. Bible says when we love God, we just don't love Him in words, but in deed and in truth. Higala angayan nimo simbaho ng Ginoo. What if kwaon tanan sa Ginoo sa imo, tanan gayang gihatag sa imuha? What if kwaon sa Ginoo imo ang panglawas nga maayo? What if may gala madisgrasya ka? May mga tao sa di pa sila madisgrasya, mga hambugiro kayo. Pero sa diya nga madisgrasya na, luwi kayo. Amen. What if kuhaon sa Ginoo ang imong sweldo? What if kuhaon sa Ginoo may gala ang income sa imong negosyo? What if kuhaon sa Ginoo may gala ang privilege nga iyahang gipahulam sa imuha? What if kuhaon sa Ginoo imong posisyon? What if kuhaon sa Ginoo imong bana? What if kuhaon sa Ginoo imong asawa? What if kuhaon sa Ginoo imong ang imong anak? Diya pa ka musulti, Lord, musimba na gyud ko sa imo. No! Simbahan na ang Ginoo. Amen. Kay katinuod lang mga igalan, daghan na kay kag nadawat sa Ginoo, pero wa jud ka gasimba sa Ginoo. Ay mo kalain sa mga nagsimba diri ha, pero siguro sobra 50% nagsimba karong buntag, wa ka gasimba sa Ginoo faithfully. Siguro na yung mga nagsimba rin karon, mukhaon mo din sa imbalay, ha? Wag niyo na recognize ang naghatag sa inyong pagkaon din sa inyong pamilya. Muhabhab lang ka diretso, di man lagi ka muduko sa imong ulo, magpasalamat sa Ginoo sa pagkaon. Amen. Recognize God in your life because He is the blesser. Kung wala ang Diyos, wala jud ka. Higala paminaw, walay kanang rason nato nga kita magpasigarbot ta sa atong kaugalingon. Unsay na-achieve nimo karon? Unsay naangkon nimo karon?
Unsay nadawat nimo karon? Dili na rason nga ikaw magpasigarbo sa imong kaugalingon, kay hatag lang na sa Dios sa imuha. Pero dili buti pasabot hatag na may igsoon, iyaha lang nang gipahulam sa imuha. Say may kita ba no? Ang mga tao kung makalimot ta sa Ginoo, ang atuang daygon atong kaugalingon, ang atuang i-recognize ang atong kaugalingon tungod ni sa ako tanan. Kung wala ko nagbuhat ani, dili gyud ko mayunani. Higala pamiasutin mo, walay imo diri sa kalibutan. Bisag ka ng lawas nimo, di na imuha. Gihatag na sa Dios sa imuha. You know what? Unsay gingon ni Job? Hubo ko nga ning abot diri sa yuta, ug hubo pud ko nga mubiya diri sa yuta. Ang Dios mo hatag, ang Dios mo mubawi. Bulahan ang pangalan sa Ginoo. Walay ato diri sa kalibutan. Sa diyang natao ta nahimugso ta di sa yuta may ilaw, watay gibitbit bisag usak ka butang. Inig kamatay na to, inig appointed time na nato, wapod tay madala mga igsoon sa eternidad. Busa karong buntag, come here with a right purpose. Amen. Because we gather today to give thanks to our sovereign God. Higala kung tinuod ka mapasalamaton sa Dios, magsimba madyo ka sa Dios oy. Amen. Kanay mong baba nga si exalti may gala nga thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ako pa utana, sa kadaghan nga nagsulti kag thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ingon na ba sa kadaghan nga nagsimba ka sa yaha? Amen. Mayo lang ang tao sa baba pero wa sa buhat. Ang Dios dili ingon ana, ngano man. Kay kung unsang nasa imong kasing-kasing makita na si imong buhat igsoon. Bisag unsa kanindot ang imong mga pulong nimo bahin sa Ginoo may gala kundi makita sa imong buhat kay balo ang Dios mao na ang nasulod sa imong kasing-kasing. For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Whatever that is in the heart will come out. Makita siya sa imuhang mga binuhatan nimo. You know what? Daghang mga tao diri karon sa kalibutan, mga luwas o mga dili luwas, mga Kristohano, mga dili Kristohano nga wa nila gi-acknowledge ang ilang creator. Amen. Ang ilang kinabuhi nara diri sa kalibutan. Did you know may gala that there is life beyond earth? Napay kinabuhi gawas diri sa kalibutan. Ang imong tinuod nga kinabuhi wala diri sa yuta kundi dito sa eternidad. Amen. There's so much mga igsoon nga dapat nimo ipasalamat diya sa Ginoo. Mao na no karong bunta may gala ayaw sayangi kini nga opportunity. God has given each of us an opportunity to praise Him and to thank Him today. David encouraged all the people of God to come. Dili ba? Come! Sa itong gibasa. Balik na good. Paligod din. Psalm chapter number 95. Psalms 95. Dili 94. Psalm chapter number 95. Uya tanaw in verse number 1. The Bible says in verse number 1, "O come." First mention, "O come, dali, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation." Verse 2, "Let us come," second time, gingon ni David, "let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms." Higala paminaw, when you enter into the courts of God, kumusulod na ka diri sa presensya. So you know what? The house of God symbolizes the presence of God. Where 2 or 3 are gathered together in my name, Jesus said, "There am I in the midst of them." Na ako taliwala nila. When you come here in His presence, make sure na kadinhi uban sa imuang mapasalamaton nga kinaiya og espiritu. Amen. Come here to praise God. Come here to glorify Him. Come to church to sing for Him. Ang ba nato ganina nagkanta ta mura na magkatindo. Mura kag banikin.
Manikin nga galihok, murag di battery. Gatindog pero wag kanta. Gatindog, galihok ang papa pero way tingog ganing gawas. Wa ka gadayeg sa Ginoo igsoon. Wa ka gasimba sa Ginoo ana. Kung wa ka gaani diri para magdayeg magkanta sa Ginoo, wa ka gasimba sa Ginoo. David said, "Come, let us sing. Come, let us make a joyful noise unto God. Come, come, come with a spirit of thanksgiving." Verse number 3. Why? Why? For the Lord is a great God. Wa mo nagani di simbahan para nako? Ayaw mo ani di simbahan kay gusto niyo makita ang pastor di sa North Davao Baptist Church? Ayaw mo ani di sa mong simbahan ni aron makita niyo ang mga member di sa mong simbahan? Ani di sa mong simbahan aron makita nimo ang presensya ug ang gahom sa Ginoo. And you have a reason why you should glorify Him today. Because the Lord is a great God and a great King. Above all gods, He is the King of kings. Even kings will bow down to Him. Even kings will submit to His authority. Why? Siya ang nag-appoint og mga hari diri sa yuta. He is the King of kings. Verse number 4. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills He sees also. Siya nagbuhat, balik sa please. Siya nagbuhat sa kalibutan. Siya nagbuhat mga igala, nagmula sa tanan ng mga kabukiran. All the hills. Siya nagbuhatan ng Mount Everest. Siya nagbuhatan ng Mount Apo. Siya nagbuhatan ng Mount Taal. Siya nagbuhatan ng Mount Fuji. Siya nagbuhatan ng mga nindot kay nga mga nature nga makita nato sa YouTube mga igsoon. Siya nagbuhat anatanan. Siya nagbuhat sa mga nindot nga mga dagat. Verse number 5. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Siya nagbuhat anatanan. He is a great God. Verse number 6. O come. Ikatulo na ning nagiyon ni David. O come. Let us. Kung ako si David, hagaron na mo, dasigon na mo, i-challenge na mo, imbitahon na mo tanan. O come, let us worship the Lord. Amen. Let us bow down. Let us kneel. Ang uban sa to, bukat ka ni atong kuan ba? Atong tuda to para muluhod sa Ginoo. Grabe ang pride nato. Anong muluhod na ako? Anong muluhod na ako diri? Kahugaw aning salog nila? Dili tiles. Mugawan pala niya ang kuan ako diri. Kamahalan eh. Amen. Wa juga kasabot sa imong giyanig son. Nagani ka diri para sa imong unod, wa ka nagani diri para sa espiritu. Wa ka nagani diri para sa Dios. Bisag tiles man ni or semento man ni or yuta pa ni may gala. When the Bible says let us kneel, munil kita oy. Kay kung di ta muluhod, you know what, that is a sign of pride. Na kay garbo. Taas imong pagtanaw sa imong kaugalingon. Ngano muluhod man ka, nay mao ba mano, lahi ang ilahang kaning understanding. Kay kumingon ang alagad sa Dios, let us kneel before God. Ang ilang pagkaintindihan na maiso nga, ngano muluhod man ko si pastor luhuran ako. Ngano muluhod? Nagsulti ba na ko nga muluhod ka sa pastor? That is idolatry. Ang atong luhuran ang Dios. Because the Bible says, let us kneel before the Lord. Why? Because He is our Maker. Gibuhat ng kahigala. Bisagun sa kaka-powerful, bisagun sa kaka-influential, bisagun sa kakadato, bisagun sa kadaghan mo mga properties, bisagun sa ka mga higala, ha? Bisagun sa kaka-rich karon sa imo ang kinabuhi. Gibuhat ng gyapon, gibuhat lang ka sa Ginoo. Kaya ba ang yawa mas kamanan sa imo ha?
Ang yawa, sa wapa na nahimong yawa, si Lucifer na anghel na sa Diyos, gibuhat lang po siya sa Diyos. Wala nga bisag gamhanan kayang yawa may gala, kung makadungog siya sa pangalan ni Jesucristo, mangurog siya. Why? Because he knew creature siya. Dili siya creator. Kita mga higala, we are lower than the angels. Paminaw mo mga igsoon. Walay rason nato. Whatever ang sinahan ko nato karon, magpasigarbo ta. Muluhod kita oy. I challenge everyone here. Dili lang, you know what? Ang kaning pagluhod ato diri sa simbahan may gala, dili lang ni sa mga membro sa simbahan. Kung imo nakita nga ikaw minugda lang ka, binuhat lang ka sa Diyos may gala, you have no reason to kneel before God this morning. Amen ba? Verse number 7. Sana mo? For He is our who? Our God. Pwede mo na, who is your God? Who is your God? If you ask me that question, my God is the Almighty God. My God is the one that created the heavens and the earth. Mo na'y Diyos na ako. Kinsa imong Diyos? Na mga tao ilang Diyos ang ilang kaugalingon. Na mga ubang mga tao ilang Diyos may gala ang ilang kwarta. Na mga ubang mga tao ilang Diyos ang ilang mga trabaho. You know what? Ang trabaho panalangin. Pero dapat ka makasabot ang Diyos naghatag sa imo ng trabaho. Pero nay mga tao karon may gala gigapo silang trabaho. Balikon ako, nay mga tao karon nga sa diha nga gitagag trabaho sa Ginoo, gigapos sila sa ilang trabaho karon wa nagasimba sa naghatag sa ilang trabaho. Giimong Dios ang trabaho. Ayaw mo pagpaulipon sa trabaho, ang Diyos naghatag na. Pastor, what if kung makika-out ko? What if, Pastor, kung masuspended ko? Bahala na. Ayaw ikambyo ang imong relasyon sa Diyos sa imong trabaho. Kaya kung matanggal ka sa imong trabaho, ang Diyos na siya giandam na mas nindot nga trabaho sa imuha. Ayaw isalikway ang Diyos higala. Kay siya ang imong Diyos. Kita iyang mga katawan. The word pasture, it always apply mga higala sa mga karnero. Pasture. The sheep of His pasture. Pag anak ka sa Diyos, usa ka sa mga karnero niya mga igsoon, paminaw mo. You have to acknowledge in your life that God is your God. Ikaw may gala, katauhan ka niya. And the sheep of His hand. Karon, mo na ni. Today. Amen. If ye will hear His voice. Next verse. Harden not your heart. Amen. Nakita na nimo how great the Lord is? Nakita na ba nimo karong buntag that God is so good? Nakita na ba no? Kung nakita na ba nimo that God is so gracious and merciful and compassionate and long-suffering? Amen. Nakita na ba nimo that He is your provider? Nakita na ba nimo that He is the King of all kings and Lord of all lords? Karon, kay nakadungog na ka sa iyang tingog, ayaw pagahiyay mong kasing-kasing. Don't be lifted up in pride! You bow down to Him! Amen! Kung ikaw ang tao karon, ganana kay kotse, kung ikaw ang tao karon, ganana kay sakyanan, kung ikaw ang tao karon, nga daganay nanaganay mong kwarta, you bow down to Him. You humble yourself before God. Do not harden your heart. Kay nasuko ang Diyos. Atong mga katawan niya kaniadto. How many miracles had they witnessed? Of all the people in this world, the children of Israel are the most privileged people. Kay sila gyud ang nakakita sa gahom, sila gyud na ang nakasaksi.
How God parted the Red Sea. Amen. How God sent plagues to the land of Egypt. How God rescued them and delivered them out of bondage. Amen. How God sent water out from the wilderness. Dabay tubig sa disyerto? Wala. Pero ang Diyos, makahimo siya sa pag-provide og tubig bisan sa lugar nga walay tubig. Right. Amen. Come on. Sila ang nakasaksi how God fed them with manna from heaven. Amen. Come on. Nasuma na sila atong mana, nangandoy sila karne, nga ilang gikaon sa una sa Egypt. Guess what? Gitagaan sila sa Diyos o karne dito sa Kamingawan. God sent quails. Right. Kung init kayo ang panahon, God provided them shade. Amen. Para dili sila maigsoon, mainitan. Amen. Sa Kamingawan, walay mga posting, anay mga suga. Ngit-ngit kayo. Every night, ang Diyos mag-provide og hayag sa ilaha. Amen. Aron makakita sila sa dalan. Aron makita nila unsay mga wild nga mga creature na dito sa Kamingawan. Yet those people, may galan, never learn. Those people always complain. Right. Those people had a bad spirit. Amen. Those people never trusted God. And so God was angry with those generation. O karon sa atong panahon, gipahinumduman ta sa Dios, do not commit the same sin that my people did Right. many years ago. 40 katuig na subod ko, naglagot ko ato nga mga henerasyon. Tanawan niyo sa gingon sa Ginoo. Next verse. When your fathers tempted me, ginaprovoke nila ba ang Diyos, ginasulayan nila kanunay, yala paminaw, don't try to test God. Right. Don't try to test God. Because every time you test God, He will always pass your test. Amen. Ayaw sulay ang Ginoo. Kay human nga mapasa sa Ginoo, ang pagsulay nga imong gihatag sa iya, ikaw na pod ang sunod nga sulayan sa Ginoo. Amen. After nga iyang ipakita sa imo ang iyang gahom, sulayan ka sa Ginoo kung ikaw nagtuo bagid ka sa iyang gahom. Right. Don't try to test God. Amen. These people tempted God. God said, when your fathers tempted me, prove me, and saw my work. Nakita nila ako mga buhat. Verse number 10. 40 years long. Ani kadugay. Naglagot ang Ginoo sa ilaha. Amen. You know what? Kung ikaw, maayo lang kagdawat gikan sa Ginoo, na kay need, ampo ka, Lord, please, tagay ko ani Lord, gihatag sa Ginoo sa imo ha. Wa jud kay gibalos sa Ginoo. Right. Naana pud kay need, nagampo na pud ka, gitagaan na pud ka sa Ginoo, wa jud kay gibalos sa Ginoo. Amen. Do you think nalipay ang Ginoo sa imo ha? Right. Ha? Wala. Amen. Kaning mga tao niya sa unang panamigala, pamino, gitabangan niya 40 katuig. Nungka ang ikatunga generation nagpasalamat sa Diyos, nagsimba sa Diyos, nagsalig sila sa ilang Diyos. Wala. Right. 40 years long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err. Amen. Napakyas, sige magbuhat og mali in their heart, and they have not known my ways. Verse number 11. Unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Higala paminaw mo. I hope nakita nimo ang mga benefit sa Dios diha sa imong kinabuhi. Amen. Daghang di sa'yo, dugay na ka nagpuyo di sa kalibutan. Abot pila edad di mo karong higala, pero sultihan ta ka mahigala. Kung panagsa lang ka, magpasalamat sa Ginoo, panagsa lang ka mahigala, magsimba sa Ginoo mahigala, paminaw, wa kay ayo nga tao. Amen. Right.
Ang Dios na pungot nimo, ang Dios na subo sa imo, ang Dios naglago sa imo, ang Dios nagpugong-pugong sa iyahang kasing-kasing para sa imo. But time will come. God promise sa iyang kaugalingon, nagsaad siya sa iyang kaugalingon, sa iyang kasuko, sa imuha, kaning mga tawhanan ni di na nako ni panalanginan sunod. Mauna ang katupamina mo 20 years old pataas. Sa panahon ni Moses, wala sila gipasulod sa Ginoo sa promised land. Silang tanan nangamatay sa wilderness. Kay di kay balo magpasalamat. Amen. Kung imong gitawag imong kaugalingon Kristohanon ka, unya di ka kay balo mo apil ning Thanksgiving, maimpag nagsulti ka nga di ka anak sa Dios. Kay para way ma-expect sa imuha. Taas kay expectation sa Dios may gala sa mga tao nga nagsulti, luwas sila, Kristohanon sila, anak sila sa Ginoo. Pero wa sila simba-simba sa Dios. Higala sultihan na wala sila pasalamat sa Dios. May pagwa ka nagsulti nga Kristohanon ka. Kay mas lesser ang expectation sa Dios sa mga unsaved kaysa sa mga saved. Amen. Amen. Muna si David, paminaw. Si David mga higala, nagsulti si David mga igsoon, I will bless the Lord. Daigo na ako ang Ginoo. Kalag, daiga ang Ginoo. Upat ka butang may gala akong i-encourage yung tanan. Una, recognize the blesser. Ikaduha, remember who bless you. Kung na naghatag sa imong panalangin, kung na naghatag sa imong kwarta, paminaw, kung ikaw gipasulod ka sa supervisor o sa general diya sa kumpanya nga imong gi-applyan, hoy, gigamit na lang sila sa Ginoo. Ang Diyos ang nagpasulod sa imong anak. Kusog lang ka magpasalamat. Thank you kaayo, sir. Salamat yung kaayo. Salamat nakasulod ninyo kong trabaho. Praise God. Ano nyo kay sweldo? Huwag kay simba-simba. Huwag kay balong. Ginoo naghatag sa imong anak. Amen? Ay, salamat. Nakapasar yung ko sa bar exam. Nakapasar yung ko sa masteran. Nakapasar yung ko sa ano sa ito there? Nag-apply ni lady. Licensure! Salamat! Salamat! Thank you, Lord! Way simba-simba. Thank you, Lord! Nyawa ka simba! O, bago gikasal. Uy, salamat. Kami ni ma'am, after sa mong kasala mo, 5 years pa mi bago mi gitagaan. Ug bata. Abi na mo, dili na mi magka-baby. At na mo gidawat konsyal. Okay lang. Kung mao ni kabubuton sa Ginoo nga di ta tagaga-anak sa Ginoo, okay lang. Ang importante kay nagyapon tanduang. Amen? Amaze me after 5 years mga igsoon. Milagro. Dakong kahibulungan. Nganong nasulti na ako na kay si ma'am na siya hormonal imbalance. It is you know what, gamay ang chance niya nga mabuntis siya. Pero wag gyud imposible sa Ginoo. Kaya akong gituhan. Kung gitagaan sa Dios si Abraham ug si Sarah anak sa ilang katiguangon nga bisag menopause na si Sarah. Amen. Why imposible? Kabata pa sa akong asawa, amen. After 5 years gitagaan ni. Unya kami na mong isa lang ang gihatag sa Ginoo. Nasundan pa gid after 3 years. O mao na ni sila karon si Alicia Faye and si Van Joseph. Dalay ko na Ginoo. Palakpakan na to ang Ginoo igsoon. Mo na mga igala ng paminaw mo, di gid pwede nga di na mo simbahan ng Dios. Di gid pwede nga di may magpasalamat sa Dios. Di gid pwede nga di nga wa may ihatag sa Ginoo. Nanong idalo man ninyo sa ihatag sa Ginoo nga siya may gahatag yapon ana. Amen. Wa jud kay pagtuo sa Ginoo. Kana mga tao nga mga dalo, mga kuripot, kaya abi nila may gala kung muhatag pa sila sa Ginoo. Unsa nila mabilin sa amo? Kinsa man igahatag ana sa inyo adi ay? Di ba ang Diyos? Amen. Mao na si David.
recognizing all the benefits of God. Paminaw. Doon na lang ka verse and then mag-ampo na tam. Psalms 103, lago di, dali lang. Psalms 103, mao mo gini siya, response dapat nato sa thanksgiving. Mao ni ibalos sa to sa Ginoo ba sa atong pagpasalamat. Psalms 103, verse 1. Bless the Lord, O my soul, nagyong si David, and all that is within me. Bless His holy name. Verse number 2. Tanawa o? Gi-challenge siya ang mga tao tanan. Bless the Lord, O my soul. Tanawa, ay ginay niya yung kalag. And forget not all His benefits. Ayaw kalimti tanan niyang mga panalangin. Amen. Kay balo ba mo nga nung gigamit ang benefit instead of blessing? Kay sa tanan nga mga gasa gihatag sa Dios atuan naka-benefit ta tananana eh. Amen. Amen ba? Amen. Oh. Di ba mahal ang Nature Spring? Imagine may nga kung walay tubig hatang Ginoo. Di ba kung mupalit kag oxygen mahal? Imagine tanan diri o nakabenepisyo sa oxygen, libreng oxygen gihatag sa Ginoo. Mahal ba mga igala kung madisgrasya ka o niya ma-hospital? Mahal, di ba? Salamat sa Ginoo, giprotektahan kanya karon. Amen? Amen, daghan gigihatag Ginoo may igala nga dili gyud you know what? Dili gyud mabayad sapi. The Bible says ayaw kalimti yung mga benefit tanan. Karon, recognizing all the blessings of God. Psalms 116 please. Verse number 15. Last verse na ni siya mga igala. Psalms 116. Unya, tanaw nyo na mga igala in verse number 12. Verse number 12. Verse number 12. The Bible says, Psalms 103, tanaw ko niyo, Psalms 103, naging si David, ayaw kalimti ang iyang mga panalangin tanan. Recognizing all the blessings of God, naging din si David, Psalms 116, verse 12. What shall I render? The word render means to repay. Sa Bisaya pa, unsa akong ibalos sa Ginoo. For all His benefits toward me. Amen. Di ay pwede son. Sige, dawat-dawat lang ta. Di gusto sa Ginoo may gala, consumer lang ta. Nakita man nimo siguro ison kung paano kag ipanalanginan sa Ginoo. Murag wa man ko panalangin ni pastor, nagpahit man gyapon ko. Ano ikaw ray tao nga nagpahit sa kalibutan? Usa na imong definition sa nindot nga kinabuhi dagag kwarta? Kaya ano sa imo una ka na mga tao nga dagag kwarta malipayon sila? Dagang mga tao di sa kalibutan dagag kwarta pero di malipayon. Ikaw kay pobre manggug ka mao na ang imong definition sa malipayong kinabuhi dagag kwarta. Mali. O sige, tagaan ka sa Ginoo milyon. Unya nagka-cancer ka. Stage 4, lung cancer. O ganahan ka. Di ba? O sige, tagaan ta ka og 50 million. Pero madaot ang imong kidney, madialysis ka for a lifetime. Ma-enjoy ni mo imong 50 million? Dili basihanan ang dagag kwarta maayong kinabuhi. Ang basihanan sa maayong kinabuhi, ang kinabuhi nga duol sa Ginoo, ang kinabuhi nga nay maayo nga relasyon sa Dios. Maunay basihanan sa maayong kinabuhi. Kay pag ang tao ay Ginoo sa iyong kinabuhi, di yun na maayo yung kinabuhi. Bisan pa kwartahan na. Bisan pa professional na. Amen ba? Karon, recognizing God in your life, recognizing all His benefits in your life, unsa man ang imong ibalos. Muna kung ikaw mga igsoon, paminaw, ikaw ako mag-thanksgiving ta, niya natay na mo kita ihatag sa Ginoo ani. Kanang imong ihatag sa Ginoo, siya na magyapoy gahatag ana. Kung mag-thanksgiving ta sa Ginoo higala, bawal magmugot kung giving. Bawal ang kuripot. Hasta Ginoo kuriputan nimo.
Good. Balag kuriputan ninyo ang tao, ayaw lang ang Ginoo. Amen. Kay tanan nga koleksyon nimo diha sa imong pagpamasayro. Amen. Amen. Good. Tanang halin ninyo diha sa iyong tindahan. Kanang nadawat ninyo nga 13-month bonus sa panang mga sweldo ninyo may nasugad January ang Diyos ang naghatagan na. Grabe sa usa lang kay gayon daluan nato ang Ginoo. Ayaw. Daghan pag-ihatag ang Ginoo sa imuha, ayaw daloy kay magdinalo kanay ka, magdinalo gyud ang Ginoo sa imuha. Ay uban man kun nga kung maghatag ilapang tingbayad naman no sa kuryente no, internet, final exam, ha? Tubig, ha? Asa? Unsa na asa? Ha? Utang na asa, wa ko kalibutan na. Asa? Kuya taon. So ang ilang nabuhaton mga igsoon, ilang ipaulahi ang Ginoo kung naalay mabilin Lord, imuha na Lord ha. Unaw sa nako ang kuryente, tubig, asa, internet, tuition, ingon ani. Ang last imuha Lord, mali. The Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Unahon nimo kanunay ang Dios. Amen. Pag na kay madawat nga ganti mga igalagikan sa taas, i-challenge ka sa Ginoo, i-sacrifice ba na nimo sa kuha? Nayuban diri sa to may gala, paminaw, dili ka kasakripisyo sa Ginoo ba? Di man kay sila kasakripisyo sa ilang time karon gani sa Ginoo. Amen. Pero gi-challenge ka sa Ginoo, kung tinud ka na ipagtuo sa ipagsalig sa may gala, sige. Ako may gahatag na sa imuha. Ihatag na balik sa kuha. Will you dare? Will you dare? Will you accept the challenge? Unsa gani pagkaintindihan ng 13-month gani? Parang lead time kung imong sweldo 20,000 kada bulan, ang 13-month ba kanang pagka 13th month 20,000 gyud madawat nimo? Mao na siya sa ano? Wa mo ko nang apply gud ka ng mga trabaho, di mo ko trabahante gud. Karon ang 13-month mo may gala, gasa na sa Dios sa imuha. Dios ang gata na sa imuha, example lang. I challenge you. Sige, ako may gatan 13-month mo, ibalik na sa kuha. Lord, pag Christmas na mo ni Lord. Pag Noche Buena, pang New Year. Lord, na ba ko'y paliton nga Levi's, Lord? Na ba ko'y paliton nga, Lord, please. Sige lang. Ay kabala ka na. Give that back to me. Ako man ka ang naghatagan na. You know what? If you pass the test, there's greater things ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. You know why? Because you trust Him. Nagsali ka saya dili sa katong gihatag niya sa imuha. Higala paminaw mo. And kani akong ipkon sa inyo, dili ni siya ingon panghambog mga igsoon, but this is just to show you that ako may gala para maghatag ko example diri sa tanang makatawan sa Dios, even the members in our church. Kaning gibutan ako diri, dili ni pareha sa envelope na akong gihatag sa inyo ha. Pero kani tinigom na ako ni suka January hangtod karong bulan ng mga igsoon, unya akong gipatibuok. Gibutan ako diri. Why? Mas mayan ni mo siya kita, way magduka, amen? You know why? Nganong willing ko mo hatag, nganong willing ko mo sacrifice? Bisan to may galad ako kayo ni? Bisan nami mga panginahanglan? Wag yun ako nigihilabtan? Kay nakita na ako, mas greater ang Diyos kaysa sa mo ang need na mo. Ang Diyos ang ayan siya. Tagaan sa kong pinaka the best.
Amen. Ako nga gipanalanginan sa Dios, dili ba ang Dios ang ngayon siya tagaan po nako? Amen. Nagsakripisyo ang Dios sa ako. Gihatan niya ang buktong anak, his very best nganong dili man ko. Amen. Kani kwarta lang ni. Right. Temporaryo lang ni. Amen. Paminaw mo may gala. Kung na mo ihatag sa Ginoo karon, temporaryo lang man na. Amen. Pero ang panalangin nga iyahang ibuhos sa imong kinabuhi, magpadayon hangtod kwaon kaniya. Amen. Basta magpabilin ka nga matinumanon o matinud-anon sa Ginoo. Amen ba? Amen. What shall I render unto the Lord for all His blessings toward me? Last verse, Deuteronomy 16:17. Every man shall give as he is able. Everyone here is able. Amen. Amen. Why? Because gipanalanginan tang tanan sa Ginoo. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which He hath given thee. Amen. Amen? Amen. 15 years na may nag-Thanksgiving diri mga igsoon. You know what? Nganong ang uban nato diri mga igsoon, still ang mga grasya sa Dios atong kinabuhi nagpabilin gyapon diri kay wa tay pagsalig sa Ginoo. Right. Amen. It is more blessed to give than to receive. Thanksgiving is not just thanking God in our mouth. Amen. Thanksgiving, my God, is also showing our appreciation to God through giving. And I challenge you, kamo bitaw sa mga gisugdan na sa Ginoo panalangin, kamo ba sa gisugdan na sa Ginoo promote? Kamo bitaw sa mga gisugdan na sa Ginoo ginahinay na mo angat sa Ginoo ba? Ayaw ninyo mga igsoon, church member ha? Ayaw ninyo paupsi ang inyong Thanksgiving. Karon na nga gipanalanginan naka imo pang pababaan ang imo paghatag sa Ginoo na unsa naman ning tawo na. Right. Amen. Increase. Igsoon, lahi akong Thanksgiving karon ka sa last year. Right. Amen. Increase. Amen. Amen. Gipangandaman ni. Amen. Higala, if you have a spirit of gratitude, paminaw, dili nakaangay, sultian, hatag sa Ginoo. Ikaw na, kusa, muhatag para sa Ginoo, kay nasabtan nimo ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Idoko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Bow our heads and close our eyes. Magampo kita. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for your wonderful word this morning. Salamat, Ginoo, sa mga encouragement, challenge, nga imong gihatag sa among tanan, especially sa imong mga anak. Salamat kay Lord, nga imong gipakita sa among Lord God, ang imong kamaayo sa among kinabuhi. Lord God, I pray that you move the invitation today. Lord, of all the blessings sa imong gihatag, dili lang Ginoo sa material, dili lang sa physical, dili lang sa financial, kundi Lord sa mga spiritual, napoy mga spiritual blessings gihatag nimo sa amo Lord. Dili lang spiritual blessings Lord, but also eternal blessings. Wow, daghan kay kagihatag sa mo Ginoo. Di na mo ni maihap karon Lord. Sulod lang sa isa ka adlaw, daghan jud kay Ginoo. Kung among tapad ang among mga problema sa mga panalangin nga imong gihatag sa mo Lord, wa ra gyud ka 1/4 di among mga problema sa imong mga panalangin. Ang ayan jud ka Lord daygon simbahon namo karong buntag. And Lord God, we are ready, Lord God. We are willing to offer thanks to you today. Daygon ka namo sa mong baba, daygon ka namo sa mong espiritu. Pasalamatan ka namo sa mong kalag, ug pasalamatan ka namo pinagi sa mong paghatag. Lord God, I pray, bag-uha mga kinabuhi diri karon. Basta nay mga nagsimba diri karon Lord nga wala pa nakabaton sa kaluwasan. Help them to realize, Lord God, nga si Jesucristo namatay na para sa ilang sala, nalubong na banhaw na para maluwas sila. I pray that this morning, Lord God, ilaha Ginoong i-acknowledge nga sila makasala sila. I-acknowledge sila nga dili sila makaluwas silang kaugalingon. I-acknowledge sila nga si Jesucristo lang ang
makaluwas sa ilang kalag, makadala sa ilang kalag sa langit. And Lord, I pray nga abrihan nila ilang makasing-kasing, maginulso sa ilang salag, dawaton si Kristo, isip ilang personal nga Ginoong manaluwas. Lord, sa mga tao na nga mga giluwas sa nimo dinhi, I pray, Lord, nga ma-adapt nila ang spirit of gratitude. Na Lord, every year, each year, Ginoo, samtang kami, Lord, kapadayon sa mong journey diri sa yuta, Lord God, the more mi Ginoo nga mahimong mapasalamaton nga mga katawhan nimo. Because you delight in the spirit of gratitude, Lord God. I pray, Lord God, tanggala, Ginoo, anything that hinders our thanksgiving, such as pride, selfishness, greed, covetousness, Lord, any fleshly attitude, Lord God, I pray, tanggala ka na and help us, your people, to walk in the Spirit. Lord God in heaven, bless this invitation. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan, mga higala.